10 taon akong sumama sa kapitan sa laot para mangisda. Dahil kaya kong pakinggan ang tunog ng mga isda. At mahulaan ang lagay ng panahon. Lagi ko siyang pinauwing punong-puno ang kargamento. Sa hasian sa katapusan ng taon. Kumita ng 12 milyong yuan ang buong pangkat ng mga bangka niya. Pero ang ibinigay lang niya sa akin ay kaunting dagdag sa sahod ng karaniwang mandaragat. Akin ang bangka. Akin ang mga daanan ng bentahan. Isa ka lang mangingisdang sinuwerte. Hindi ako nakipagtalo o nagmura. Hindi ako nakipagtalo o nagmura. Pagkatanggap ko ng pera, bumaba ako sa bangka. Bitbit ang lahat ng naipon ko. Pumunta ako sa lumang pagawaan ng barko. Bumili ako ng isang lumang bakal na bangkang halos ayaw ng pasakayin kahit ng patrol sa dagat. At sumuong ako ng diretsyo sa trench ng Hejiao na iniiwasan ng lahat. Sabi ng buong daungan na babaliw na raw ako. Pero hindi nila alam na sa ilalim ng dagat na iyon ay may tumutubong isdang napakasariwa at masarap ang laman. Ang pambihirang malalim dagat na gintong kaliskis. Nang maubos ang yamang dagat malapit sa Pampang. At bumagsak ang negosyo ng kapitan. Ang gintong kaliskis ko ang naging espesyal na supply ng mga mamahaling restoran. Ang halaga ng isang isda ay katumbas ng buong kargamento ng bangka niya. Lumapit siya at nakiusap na maging kasosyo ko. Nakatayo ako sa pantalan. At nakaturo sa dagat na nagangalit ang mga alon. Isang salita lang ang sinabi ko. Ang dagat na ito ay para lamang sa mga marunong gumalang dito. Lumabas na ang kwenta mo ngayong taon, Lindsay. 100,000 lang, samantalang 20,000 ang lamang sa karaniwang mandaragat. Dalhin mo na lang pauwi para ipagawa ng bahay. 8 bangka sa laot. 12 milyong yuan ang netong kita ngayong taon. Kapag ibinawas ang langis at pasahod. Mahigit 9 milyong yuan ang kinuha ni Boss Zhao sa hatian pa lang. Ikaw, 100,000 lang. Mang Hugh, bakit mo ipinagtatanggol ang kawalang katarungan para sa kanya? Sa panahon ngayon, ano ba ang batayan ng pangingisda? Mga makabagong sonar na kayang tumukoy ng isda. Ang mga daanan ng bentahan ni Zhao Qiang. At si Lin Hai. Ang sinasabing nakikinig sa dagat, humihip ng hangin at tumitingin sa kulay ng tubig. Sa totoo lang, swerte lang ng mangingisda iyon. Ha 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 ha. Tama, tama. 3 milyong yuan ang ginastos ni Kuya Zhao sa sonar na iyan. Mas eksakto ito kaysa sa hula mo, Lin Hai. 3 milyong halaga ng imported na kagamitan. Ito ang ipinayo kong bilhin niya noong nakaraang taon. Ako mismo ang nagkabit at nag-ayos nito. Paano basahin ang bawat linya ng lalim sa sonar? Hanggang ngayon, hindi pa rin marunong si Zhao Qiang. Noong nakaraang taon, 1 beses, na ipinakitang ligtas ng sonar ang nasa unahan. Sinabi ng sonar na ligtas ang daan. Pero may narinig akong mahinang dagundong mula sa ilalim ng bangka. Alingaungaw iyon ng agos dagat na humahampas sa batong nakalubog. Agad kong inagaw ang timon. At buong lakas kong iniwasan ng 15 degree pa kanan. Pagkaraan, bumaba ang mga maninisid para tingnan. 3 metro sa ilalim ng Redwater Immortal ay may kumpol ng batong parang ngipin. Kung hindi dahil sa haibawang ko noong araw na iyon. Isang tambak na kalawang na bakal na lang sana ito. Pagkatapos, niyaya ako ni Zhao Qiang uminom. Tinapik niya ang balikat ko at sinabi, Lindsay, mag-ingat ka na lang sa susunod. Huwag kang magpapakita ng gulat at manakot ng mga customer. Ha ha ha! Sa loob ng 10 taon, 3 beses kong iniligtas siya sa kapahamakan na maaaring lumubog sa buong pangkat niya. 15 beses kong tiyak na natukoy ang pinagtataguan ng mamahaling isda sa gitna ng mga lumilipad na isda. 22 beses kong nahulaan ng maaga ang masamang panahon. Nailigtas ko ang buong pangkat ng mga bangka niya. Ang kapalit ay sobre na may 100,000 pera. Isinuksok ko ang sobre sa bulsa. At tumalikod ako para umakyat sa hagdan ng barko. Sumigaw si Zhao Qiang mula sa likuran. Hoy, Lindsay! Huwag ka munang umalis. Ngayong gabi, nagpareserba ako ng pribadong kwarto sa palasyo ng Lacerda. Sabay-sabay tayong kumain ng masarap na hapunan. Hindi na, Boss Zhao. Ano ba, nagtitipid ka na naman ba? Boss Zhao. Ang mga lamang dagat. Hindi porke malaki ang lambat, mauubos na nito ang lahat. Ha 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 ha. Lindsay, nagsiselos ka ba? Hindi ba 100,000 lang naman? Kung hindi ka kontento, mamaya, ako na ang makikiusap kay Boss Zhao para sa iyo. Dagdagan pa ng 20,000. Bumaba ako sa hagdan ng barko. Tumapak ang mga paa ko sa sementadong pantalan. Pumasok sa lalamunan ko ang maalat at mabahong simoy ng dagat. Hindi ako lumingon para tingnan ang bawat taong nasa barkong iyon. Kasama na si Zhao Qiang, nakaupo sa malaking upuan habang humihitit ng sigarilyo. Hindi nila kailanman malalaman ang bagay na katatapos lang nilang mawala. Hindi ako umuwi sa aming bayan. Kinabukasan, madaling araw pa lang. Bitbit ko ang lahat ng naipon ko sa mga nakaraang taon. Kasama ang 100,000 ibinigay sa akin. Mayroon akong kabuang 230,000. Pumunta ako sa lumang pagawaan ng barko sa timog ng pantalan. Iho, bibili ka ba ng barko? Opo. Halika, halika. May 2 barko ako rito.
Isang kahoy ang katawan, 30,000 lang. Kunin mo na. Ang isa naman ay bakal ang katawan, 120,000. Ang barkong bakal ay 120,000. Lumang pagawaan ng barko. Umaandar pa ang makina. Ang problema, grabe na ang kalawang ng katawan ng barko. Tumapak ako sa barkong bakal. Ilang beses akong tumalon sa ibabaw ng palapag. Pinakinggan ko ang alingawngaw. Walang hungkag na umaalingawngaw sa bakal na ilalim ng barko. Matibay pa ang mga tadyang ng barko. Sige, 100,000 na lang ang barkong ito. Ayos, marunong ka palang tumingin. Hindi na ako makikipagtawaran sa iyo. Pagkapirma, bayaran agad. Nakatayo ako sa harap ng sirang barkong kasinlaki lang ng 10 ng punong barko ni Zhao Qiang. Pudpud at batik-batik ang katawan ng barko. Nakaangat na ang pintura sa palapag. Kalahating daliri ang kapal ng kalawang sa ilang bahagi, parang tumubong balahibo. May nakasabit na tablang bakal na baluktot sa unahan ng barko. Hindi na mabasa ang mga nakasulat dito. Kumuha ako ng timba ng pintura at isinausaw ang brush. Pinintahan ko ito ng 3 letra. Po lang. Mabilis kumalat ang balita. Nang hapong iyon, dumating ang ilang veteranong mandaragat mula sa dating pangkat ng mga barko ni Zhao Qiang para tingnan ako. Kuya Hai, narinig naming nag-iisa ka ng nagnenegosyo. Po lang. Saan ka pupunta sakay ng barkong ito? Trench ng Hejiao. Ang tinutukoy mo ba ay ang trench ng Hejiao? Napakaraming malalakas na agos sa lugar na iyon. Kahit ang mga patrol ship sa dagat ay lumilihis doon. Kuya Hai, nasiraan ka na ba ng bait? Medyo kuripot man si Boss Zhao. Pero kahit paano, ligtas at matatag ang trabaho roon. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pagpapahid ng langis sa makina. Pagsapit ng dapit hapon, dumami pa ang mga taong nanonood. Dumating din ang balita tungkol kay Zhao Qiang. Boses iyon ni Agi na ipinadala sa amin. Sabi ni Boss Zhao, kung makakahuli si Lin Hai ng isdang maibibenta mula sa trench ng Hejiao, susundin niya ang bawat salitang sinabi niya. Ha. 3 beses ipinarinig ang mensahe sa loob at labas ng lumang pagawaan ng barko. Hindi napigilan ni Mang Zhao ang pag-iling niya. Lin Hai, huwag ka nang magpakatanga. Sa sumunod na kalahating buwan, araw at gabi akong walang tigil na nagtrabaho. Ginamit ko ang natitirang pera para bumili ng 2 set ng pasadyang kagamitang pangisda sa malalim at maalat na dagat. May dagdag bigat na tingga at pangunahing linya na 400 metro ang haba. Mga kawit na bilang 6. Bumili rin ako ng ekstrang filter ng diesel at maliit na panlinis ng tubig dagat. At 1 segunda man ng fish finder. Luma at mumurahin ang fish finder na ito. Malayo sa katumpakan ng inangkat ni Zhao Qiang na nagkakahalaga ng 3 milyon. Pero hindi ko kailangan ng katumpakan. Ang kailangan ko, hindi kayang ibigay ng makina. Hindi kayang ibigay ng makina. Sa loob ng 10 taon, akala ni Zhao Qiang, mapalad lang ako. Ang hindi niya alam. Sa tuwing pumapalaot ako, palihim kong itinatala ang temperatura ng tubig, alat, direksyon ng agos, bilis ng hangin at presyon ng hangin. Pati ang mga alingawngaw ng anyo ng sahig ng dagat. Isinusulat ko ang lahat sa isang madulas at nanilaw na kwaderno. May 372 pahina ang kwadernong ito. Ang pinakamahalaga ay ang pahina 67 tungkol sa trench ng Hejiao. Mabangis ang agos doon. Siksikan ang mga batong nakatago sa ilalim ng tubig. Para sa karaniwang bangkang pangisda, pagpasok doon ay halos kamatayan ang kapalit. Pero may natuklasan akong isang padron. Taon-taon, mula Hunyo hanggang Setyembre. Sa ikatlong likuan ng bangin, nagsasalubong ang malamig at mainit na agos. Bumubuo ito ng lugar na may mahinahong ikot na wala pang 200 metro ang diametro. Ang bahaging iyon. Sa fish finder ng iba, isa lamang itong patay at kulay abong bahagi. Pero noong nakaraang taon, habang dumaraan ako sa paligid ng bangin sakay ng barko ni Zhao Qiang. Nakahiga ako sa gilid ng barko at nakinig ng buong 4 na oras. Mula sa ilalim ng tubig ay may narinig akong napakahina. Ngunit regular na tunog ng katok sa metal, tak-tak-tak. Iyon ang tunog ng resonance ng mga isda. Iisang uri lang ng isda ang kayang gumawa ng ganoong tunog sa malakas na agos. Ang gintong kaliskis, isang uri ng malalim na batikang isda. Dahil buong taon silang lumalaban sa malalakas na agos. Napakasinsin ng mga hibla ng kanilang kalamnan. Matigas at siksik ang laman. Sa ilalim ng liwanag, kumikislap na parang ginto ang kanilang mga kaliskis at naglalabas ng maningning na kinang. 10 taon na ang nakalipas, paminsan-minsan pa silang lumilitaw malapit sa dalampasigan. Pero dahil sa labis na pangingisda, tuluyan silang naglaho. Walang nakaalam na nagtago sila sa kailaliman ng trench ng Hejiao. Maliban sa akin. Ang unang paglalayag ay itinakda sa ika-17, maulap ang panahon. Hilagang silang ang hangin, lakas 4. Mag-isa kong pinaandar ang polang palabas ng daungan. Walang naghatid sa akin sa pantalan. Tanging si Mang Zhu mula sa lumang pagawaan ng barko ang nakatayo sa breakwater. Kumaway siya sa akin. May binulong siyang hindi ko marinig. 20 milyang pandagat mula sa daungan. Biglang nagbago ang dagat. Mula 1 hanggang 1.5 metro, biglang umangat sa 3 metro ang taas ng alon. Mabangis na humahampas ang katawan ng barko sa pagitan ng mga alon. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Sa harap ko, ang dagat ay nagpalit mula sa mapusyaw na asul tungo sa malalim na abo. At pagkatapos ay naging halos itim na berdeng parang tinta. Narating ko na ang pasukan ng trench ng Hejiao. Sa magkabilang panig, ang kumpol ng mga bato.
ay lumilitaw sa ibabaw ng tubig tuwing low tide. Nakahanay ang mga ito na parang mga pangil ng halimaw. Humahampas ang tubig dagat sa mga bato. At nagpapalipad ng mga puting alon na 5 hanggang 6 na metro ang taas. Umuugong ng napakalakas hanggang sumakit ang aking mga tainga. Sa kaliwang kamay ko, hinawakan ko ang timon. Sa kanan, binuksan ko ang kwaderno. Nandoon ang rutang paulit-ulit kong pinag-aralan sa loob ng 10 taon. Isang makitid na lagusan na parang ahas ang hugis sa pagitan ng mga batuhan. Sa pinakamakitid na bahagi, 2 metro lang ang luwag kaysa sa polang. Huminga ako ng malalim. Pinihit ko ang timon papasok sa bangin. Dumaan ako sa unang batong nakatago, 3 metro sa kaliwa. Narinig ko ang mababang ungol mula sa ilalim ng barko. Iyon ang paikot na agos na nabubuo kapag hinihiwa ng mga bato ang agos ng dagat. Pinihit ko ng todo pa kanan. Dumaan ang ikalawang batong nakatago, 1 metro lamang sa ilalim ng katawan ng barko. Marahas na yumanig ang katawan ng barko. Gumulong ang tasa mula sa mesa at nabasag. Hindi ko iyon pinansin. Nagpatuloy ako sa pagpipiloto. 5 degree pa kaliwa, 8 degree pa kanan. Panatilihin sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, 2 degree pa kaliwa. Nanginginig ang buong katawan ko sa tindi ng pagkakakapit. Basang-basa ng pawis ang mga palad ko. Makalipas ang 20 minuto. Biglang kumalma ang ibabaw ng dagat. Nawala ang mga alon. Humina rin ang hangin. Nakarating ako sa lugar na mahinahong umiikot kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na agos. Dito ay bumubuo ang tubig dagat ng likas na bato. Sa paligid nito, nagangalit ang malalakas na agos. Pero ang kalooban ko ay kakaibang kalmado. Mula sa madilim na berde, naging malinaw na bughaw na parang hiyas ang dagat. Kita ang mga kumpol ng bahura ng korales, ilang dosenang metro sa ilalim ng tubig. Pinatay ko ang makina. Hinayaan kong dahan-dahang umikot ang bangka kasabay ng agos. Pagkatapos, dumapa ako sa gilid ng bangka. Idinikit ko ang tainga ko sa ibabaw ng tubig. Noong una, wala akong marinig. Tanging malalim na paghinga ng alon at langit-ngit ng katawan ng bangka. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Dumating na. Tok 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 tok. Isang sabayang ugong parang mga isdang tumatama sa metal. Umakyat iyon mula sa lalim na 70 metro sa ilalim ng tubig. Siksik at may tiempo. Hindi bababa sa 100 ang mga iyon. Tumayo ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero hindi sa takot, sinimulan kong ibaba ang kawit. Dahan kong ibinaon ang pangunahing linya na 1 kilometro ang haba sa bughaw na kailaliman. Hinila pababa ng pabigat na tingga ang kawit at pangalawang linya. Buhay na buhangin uod na maingat kong pinili sa palengke ang pain at kawit. Espesyal din ang paraan, maluwag na kawit para sa mababaw na pangingisda. Para makapagpilipit ang buhangin uod ng pinakamalawak sa tubig. Buong taon lumalangway ang gintong kaliskis sa malalakas na agos. Malubha na ang paghina ng paningin nito. Halos sa tagiliran nitong pandamalang nito nararamdaman ang dalas ng panginginig ng biktima. Hindi gumalaw ang pain. Ni hindi man lang nila ito tiningnan. Naubos kong ibaba ang buong pangkat ng mga kawit. Umupo ako sa kubyerta at naghintay. Lumipas ang 1 oras. 2 oras, 3 oras. Sumungaw ang araw mula sa likod ng mga ulap sa kamuling nagtago. Ako at ang bulok na bangkang ito lang ang nasa dagat. Ika-4 na oras. Biglang humigpit ang pangunahing linya. Umungol ng matinis ang rolyo ng linya. Sumugod ako roon. Hinawakan ko ng 2 kamay ang hawakan ng rolyo at nagsimulang humila ng linya. Nakakabigla ang tindi ng paglaban. Halos maputol ang pangunahing linya at nag-iwan ng dugo ang guhit sa palad ko. Nagitngit ang ngipin ko habang unti-unti kong iniikot ang rolyo. Nang unang lumitaw sa tubig ang isda. Natigilan ako sa gulat. Kalahating metrong haba ng katawan ng isda. Sa payat nitong katawan ay nababalutan ito ng masisingsing kaliskis. Nang tamaan ito ng sikat ng araw. Bawat kaliskis ay nagpakawala ng maningning na gintong liwanag. Hindi ito mapusyaw na gintong parang tanso. Tunay na ginto ang kulay, nakakasilaw at imposibleng alisin ang tingin sa gintong kaliskis. Inilagay ko ito sa tangke ng buhay na tubig. Nagpatuloy ako sa paghila ng linya. Ang ikalawa, ang ikatlo, ang ika-4. Pawang pambihira ang bawat isa. Matigas at siksik ang laman. Mahaba at buo ang katawan. Punong-puno ng litid ang buong katawan. Nang maiangat ko ang buong pangkat ng mga kawit. May kabuuang 123 G na ang laman ng tangke. Umupo ako sa kubyerta. Basang-basa ako mula ulo hanggang paa. Puro dugo at kaliskis ng isda ang mga kamay ko. Humarap ako sa malawak at walang laman na dagat. Napatawa ako ng bahagya. Zhaoqiang, pwede mo nang isulat ng pabaliktad ang apelyido mo. Hating gabi na nang bumalik ako sa daungan. Hindi ako dumaan sa pangunahing pasukan. Teritoryo ni Zhaoqiang ang pantalan. Itinali ko ang bangka sa ligaw na pantalan sa silangang bahagi ng daungan. Bago magbukang liwayway, sumakay ako sa hiniram na truck ng tinapay na may malamig na lalagyan at dumiretso sa lungsod. Hindi ang pamilihan ng pakyawang pagkaing dagat ang destinasyon ko. Sakop din iyon ng impluwensya ni Zhaoqiang. Pumunta ako sa isang lumang restaurant Chino na tinatawag na Juxianlu. 100 taon nang ipinapasa ang tradisyon nito. Pinakamagandang restaurant sa buong lalawigan, ang handa sa mga opisyal at panauhing pandangal. 40 minuto akong naghintay sa may pintuan ng kusina. Saka lumabas si Chef Ding, ang punong kusinero. Isang 60 taong gulang na lalaki, may puting sombrero at puting apron. Malalaki at magaspang ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri.
Sa isang tingin pa lang, halatang buong buhay na siyang naghiwa ng isda. Ano ang kailangan mo? Nagbebenta ako ng isda. Ding Xianbo. Ding Xianbo, ang nagtitinda ng isda ay pumupunta sa pamilihang pakyawan. Ding Xianbo. Ding Xianbo, hindi ito lugar na dapat mong puntahan. Chef Ding, tingnan niyo muna bago kayo magsalita. Juxian. Saan mo ito nakuha? Ako mismo ang nakahuli. Kalokohan. 10 taon na wala sa merkado ang ganitong isda. Walang kahit isang supplier sa buong lalawigan ang makakuha ng buhay na ganito. Noong 2013 ko pa ito huling nakita. Isang nagyelong isda na ibenta sa halagang 8,000. Sinasabi mo sa akin, nabuhay mo itong nakuha, saan? Chef Ding. Lihim ng negosyo ko ang pinanggalingan nito. Kailangan niyo lang sabihin sa akin kung bibilhin niyo ang isdang ito. 5 segundo akong tinitigan ni Chef Ding. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa kusina. Makalipas ang 10 minuto, lumabas siya. May hawak siyang puting porselanang plato. Sa plato ay may maliit na hiwa ng bagong hiniwang laman ng isda. Kumikinang at halos malinaw ang sashimi. Kakatikim ko pa lang. Matigas at malajade ang laman. Matamis at may sarap na bumabalik sa dila. Ito ang nawawalang pinakamataas na uri ng sangkap. Iho, magbigay ka ng presyo. 3,000 kada kalahating kilo. Pangmatagalang kontrata. Eksklusibong supply. 2,500. Pipirma ako ngayon din. Juxianlu, ang nangungunang restoran sa buong China. Juxianlu, hindi bababa sa 3,000 kada kalahating kilo. 3,000 walang bawas. Juxianlu, ang pinakatanyag na restoran ng lutuing Chino. Sa lutuing Chino, isa kayong haligi ng industriya. Hindi rin ako basta-basta nagtrabaho sa larangang ito. Hindi rin ako basta-basta nagtrabaho sa larangang ito. Ha. 3,000 ay 3,000. Hintayin mo ako. Kukunin ko ang kontrata. 123 kilo ng gintong kaliskis, 3,000 at 100 kada kilo. Kabuang 36,900. Ibawas ang krudo, pain at pagkasira ng kagamitan. Lalagpas sa 300,000 ang malinis na tubo. Ang 8 bangka ni Zhao Qiang, 1 buwan sa laot. Kahit sa pinakamaganda nilang huli, ganoon lang ang kinikita. Ito ang una kong malaking kita. Nakatayo ako sa eskinita sa likod ng Juxianlu. Tinupi ko ang kontrata. At inilagay sa supot na hindi tinatabla ng tubig. Itinago ko ito malapit sa katawan ko. Biglang may lumitaw na mensahe sa telepono ko. Mula iyon sa social media ni Zhao Qiang. Nag-post siya ng isang buong mesa ng pagkaing dagat. Ang caption, masaganang 6 taon-taon sa haibawang. Nagkomento si Mang Hugh, astig talaga si Boss Zhao. Nagkomento si Agi, Diyos ka talaga magpakailanman, Boss Zhao. Pinatay ko ang telepono. Pinaandar ko ang maliit na van at bumalik sa daungan. Iyon ang pinakapanatag na tulog ko sa buong buhay ko. Sa sumunod na 3 buwan, 11 beses akong nagbalik-balik sa trench ng Hejiao. Sa bawat balik, punong-puno ang aming bangka. Kapag inilabas ng Juxianlu ang steamed na gintong kaliskis, naubos agad. 6,800 bawat order. Kailangan pang magpareserba ng 3 araw ng maaga. Isang programa sa pagluluto sa telebisyon ng lalawigan. Ang espesyal na pumunta para mag-record ng isang episode. Nang humarap sa kamera si Chef Ding. Humagulgol siya at sinabi, Juxianlu. 10 taon kong hinanap ang isdang ito. Sa wakas, may nagbalik nito sa akin. Noong gabing ipinalabas ang programa. Sunod-sunod ang tawag sa telepono ko. Itong 3 5-star na hotel. 3 5-star na hotel. 2 Japanese restaurant chain. At isang high-end na pribadong kainan na lumipad pa mula Shanghai. Lahat ng may-ari ay humihingi ng supply. Wala ni isa akong pinayagan. Ang eksklusibong kasunduan ay ibinigay ko sa Juxianlu. Hindi ako taong nakakalimot sa dangal dahil sa pera. Nagdagdag si Chef Ding ng 20% premium para sa akin. Ipinakilala rin niya ako sa isang kumpanyang may mga truck para sa dekalidad na cold chain transport. Ginamit ko ang kinita ko para gawin ang 3 bagay. Sa polang, ginamit ko ang kinita ko para gawin ang 3 bagay. Pinalitan ko ito ng bagong bangka. Nilagyan ko ito ng makinang diesel at 2 malalaki at mataas ang kapasidad na tangke ng buhay na isda. Ipinahinang ko rin sa bangka ang matibay na rehas na panangga sa alon. Mula sa isang kalawanging bakal, naging pinakamaliksi ng manghuli sa trench ng Hejiao ang polang. Sa tuwing pumapalaot ako, mahigpit kong sinusunod ang isang prinsipyo. Isda lamang na lampas 1 kilo ang hinuhuli ko. Ang maliliit, lahat ay ibinabalik ko sa dagat. Mahaba ang panahon ng pagpaparami ng gintong kaliskis. Limitado ang dami ng mga isda sa bahaging may malalakas na agos. Hindi ko kayang mangisda na parang si Zhao Qiang, na inuubos pati ang huling isda. Lumobo ang laman ng bank account ko mula 230,000 hanggang 800,000. Pagkatapos, mula 800,000 ay umabot sa 1,500,000. Samantala, walang kaalam-alam si Zhao Qiang sa ginagawa ko. Patuloy pa rin siyang naglalayag sa dati niyang ruta sa tahimik na dagat. Sa social media niya, araw-araw pa rin siyang nagmamalaki sa sariwang huli at mamahaling relo. Araw-araw pa rin niyang ipinupost ang lamang dagat, mga mamahaling relo, at kung ano-anong luho.
Talagang akala mo hari ng dagat. Laging may kwento sa social media tungkol sa sariwang huli, mamahaling relo at mga lakad sa lungsod. Sa bawat post niya, may bagong huli, bagong relo at bagong pagpapakitang gilas. Araw-araw siyang nagyayabang sa social media. Parang may kumukuha ng litrato sa bawat segundo ng buhay niya. Ipinagmamalaki niya ang 8 bangka niya at ang walang katapusang kinikita. Isang araw, sa maliit na tindahan sa Pantalan. Isang araw, pumunta ako sa maliit na tindahan sa Pantalan. Bibili sana ako ng mineral water. Nakita ko si Agi. Tinitigan ako ni Agi mula ulo hanggang paa. Yethi, hindi pa pala nalunod si Linhai. Kumusta na roon sa trench ng Hejiao? May nahuli ka bang kayamanan? Wala, pawang maliliit na isdang walang halaga. Sabi na nga ba? Pati multo sa dagat, hindi pumupunta sa bulok na lugar na iyon. Bumalik ka na lang at sumama kay Boss Zhao. Mapagbigay si Boss Zhao ngayong taon. Mapagbigay si Boss Zhao ngayong taon. Baka dagdagan ka pa niya ng 20,000. Hahaha, pag-iisipan ko. Binuksan ko ang mineral water. 2 lagok lang, saka ako umalis. Nang gabing iyon, bumalik ako sa inuupahan kong maliit na kwarto. Binuksan ko ang laptop. Sinuri ko ang bill ng Juxianlu para sa buwang iyon. May utang na 720,000 para sa gintong kaliskis. Pinatay ko ang laptop. Pinatay ko rin ang ilaw. Sa dilim, binuksan ko ang madulas at nanilaw ng kwadernong iyon. Hinaplos ko ang huling linya sa pahina 372. Sa hilagang silangang bahagi ng Agos, may lalim na 82 metro. Maaaring lugar ito ng pangingitlog ng gintong kaliskis. Kailangan pang mapatunayan. Ang linyang ito ay isinulat ko 10 taon na ang nakalipas nang una akong dumaan sa labas ng trench ng Hejiao kasama si Zhao Qiang. Tala ng mahigit 1,000 araw at gabi sa loob ng 10 taon. Muli ko itong kinalkula at pinatunayan. Sabi ni Zhao Qiang, maswerte lang akong mangingisda. CJ, ipapakita ko sa kanya kung ano talaga ang tawag sa swerte. Mas mabilis dumating ang pagbabagong inaasahan ko. Pagsapit ng taglagas, pabawas ng pabawas ang isda sa malapit na dagat. Ang 8 bangka ni Zhao Qiang na dating punong-puno araw-araw ay naging kalahating karga na lamang. Pagkatapos, naging 1/4 na lang. Sa pinakamasamang araw, 14 na oras na pumalaot ang punong barkong haibawang. Pagbalik nito, wala pang kalahating tonelada ng maliliit na isda ang dala. At kalahati pa roon ay isdang hindi maibenta sa magandang presyo. Simple lang ang dahilan. Dahil sa ilang taong walang habas na pangingisda. Naubos ang yamang pangisdaan sa malapit na dagat. Ang mga panghila sa ilalim na lambat na napakaliit ng mata ay inuubos sa isang hagupit ang mga semilya ng isda at maliliit na hipon. Pati ang mga isdang dapat sana ay magparami, walang natitirang buhay. Ang kalikasan ay hindi makinang otomatikong naglalabas ng pera. Inubos ninyo ang puhunan ng dagat. Kaya ayaw na nitong makipaglaro sa inyo. Kumilos na ang mga otoridad sa pangisdaan. Mabagsik na tao si Direktor Wang. Galing siya sa hukbo bago lumipat sa kagawaran. Walang paligoy-ligoy siyang kumilos. Sa malaking pagpupulong ng mga mangingisda sa buong lungsod, hinampas niya ang mesa. Nasa bingit na ng pagbagsak ang ekolohiya ng malapit na dagat. Simula sa susunod na buwan, mahigpit na ipatutupad ang salit-salitang pagbabawal sa pangingisda para sa pangangalaga ng dagat. Lahat ng gumagamit ng lambat panghila sa ilalim na may siwang na mas maliit sa 40 milimetro ay kukumpiskahin ang bangka, pagmumultahin at kakanselahin ang lisensya. Hindi na nakaupo ng maayos si Zhao Qiang sa oras ding iyon. Sa 8 bangka niya, 6 ang gumagamit ng lambat panghila sa ilalim na siyang kabuhayan niya. Iyan ang ugat ng kanyang kabuhayan. Kapag mas maliit ang siwang ng lambat, pati hipon ay hindi makakatakas. Mas dadami ang huli. Kaya mas lalaki ang kita. Pagkatapos ng pulong, nagtungo si Zhao Qiang sa opisina ni Direktor Wang. Direktor Wang, sa loob ng maraming taon. Ang Pantalan natin ay umaasa sa mga bangkang pumapalaot para mabuhay. Kung magpapasok kayo ng pagbabawal sa lambat, ano ang kakainin ng daan-daang tauhan? Ano ang kakainin nila, sabihin mo sa akin. Kapag naubos na ang lahat ng isda. Ano ang ipakakain mo sa daan-daan mong tauhan? Maaari naman tayong magkasundo, di ba? Maaari muna tayong mangisda sa ibang lugar. Walang pag-uusapan. Magkakabisa ang utos sa susunod na linggo. Kahit sino ang lumabag, ako ang haharap sa kanya. Boss Zhao, kung talagang gusto mong magpalit ng negosyo, maaari kang sumubok ng pangingisda sa malalim na dagat gamit ang longline. May lisensya sa pangingisda at may subsidya pa. Malalim na dagat. Pawang mga bangkang panghila sa malapit na dagat ang mga bangka ko. Ang pagpapalit ng kagamitan ng isang bangka ay aabot sa daan-daang libo. Kapag inayos ko ang 8 bangka, malulugi at mababangkarote ako. Problema mo na iyan. Tapos na ang pagpupulong. Umalis si Zhao Qiang sa gusali ng pangisdaan na bakal ang mukha. Sinalubong siya ni Agi at habang sumasakay sa kotse ay bumulong. Kapag nahuli kang gumagamit ng ipinagbabawal na lambat, pagmumultahin ka ng 500,000. Kukumpiskahin ang bangka ng 3 buwan. Nabarahan na yata ng bula ng isda ang utak mo. Humampas si Zhao Qiang ng kamao sa manibela. Hindi naman sa hindi niya naisipang lumipat sa malalim na dagat. Pero ano ba ang kailangan sa pangingisda sa malalim na dagat? Kailangan ng mga bihasang marunong sa agos ng dagat, sa ilalim ng dagat, at sa gawin ng mga kumpol ng isda. Kailangan ding matukoy ng wasto ang kumpol ng isda sa gitna ng magulong kondisyon ng dagat.
Kailangan ng kasanayang umiwas sa mga nakatagong bato at makahula sa lagay ng panahon. Ang mga kasanayang iyan ay hindi mabibili kahit ng 3 milyon para sa isang imported na tauhan. Hindi niya kayang ibigay iyon sa kanya. Walang ibang makapagbibigay niyan sa kanya. Kalahating taon na ang nakalipas, pinaalis niya ito kapalit ng 100,000. Nakasandal si Zhao Qiang sa upuang gawa sa tunay na katad. Ngayon lang niya naramdamang wala ng lasa ang mamahaling alak sa kanyang bibig. Samantala, nasa kusina ako ng Juxianlu. Pinagmamasdan si Chef Ding na hinihiwa ang isang gintong kaliskis na isda sa napakanipis na sashimi. At inaayos ito na parang bulaklak ng peony. Hindi man lang nag-angat ng ulo si Chef Ding. Lin, maaari mo bang dagdagan pa ng kaunti ang supply mo? Puno na ang pila ng mga gustong magpareserba rito. Umaabot na hanggang sa susunod na buwan. Limitado ang dami ng gintong kaliskis na isda. Kailangan kong kontrolin ang dami ng huli. Kung hindi, maubusan tayo ng supply sa loob ng 2 o 3 taon. Iho, wag mong ipagkait sa iba. Noon, halos ikamatay na nila ang paghuli sa mga iyon. Sige, kung may limitasyon, may limitasyon. Itataas ko na lang ang presyo kada kilo. Limitadong edisyon kasi. Habang kumakaunti, lalong gumaganda ang presyo. Paglabas ko sa Juxianlu, nakareceive ako ng mensahe mula sa bangko. Ang kabuang bayad ngayong buwan ay 710,000. Tumayo ako sa gilid ng kalsada at 2 ulit kong binasa ang mensahe. Pagkatapos, tinawagan ko si nanay. Ma, uuwi ako makalawa. Papalagyan ko kayo ng aircon. Aircon, para saan pa? Ayos na ang ventilador. Hindi ka naman nakakaipon ng gaanong pera sa pangingisda sa laot. Huwag mo akong bulahin, ma. Hindi nakapos sa pera ang anak mo. Niloloko mo na naman ako. Binigyan ka lang ni Zhao Qiang ng 100,000. Magkano ba ang may ipon mo? Mas matindi ang balik ng kalikasan kaysa sa inaakala ng lahat. Pagsapit ng taglamig, halos walang nahuli sa mga palaisdaan sa malapit na dagat. Ang 8 bangka ni Zhao Qiang. 3 bangka ang nakadaong sa pantalan, walang kinikita. Wala nang isdang mahuhuli. 3 bangka sa bawat paglaot. Sa gasolina pa lang, lugi na ng 20,000. 5 na lang ang natitira. Halos sa pinapayagang lugar na lang kami nangingisda. Gumagamit ng malaking lambat panghila. Ang nahahakot namin, pawang maliliit na basurang isda, kasin laki lang ng daliri. Sa pamilihang pakyawan, kahit 3 yuan kada kalahating kilo, walang bumibili. Nagsisimula ng gumuho ang daloy ng pera niya. Pampagawa ng 8 bangka. Sahod ng mga tripulante. Sahod ng mga tripulante. Bayad sa pwesto sa pantalan. Bayad sa pwesto sa pantalan. Mahigit 400,000 ang tiyak na gastos bawat buwan. Pero ang kita, ika-10 lang ng kinikita noong kasagsagan. Mas masakla pa, may mga kontrata. Noong nakaraang taon, si Zhao Qiang ay pumirma ng ilang malalaking kasunduan sa supply. Para sa 3 magkakadugtong na hotel. At isang malaking supermarket. Magbibigay siya ng dekalidad na pagkaing dagat. Noon, paluin man ang dibdib niya, ipinangako niyang magbibigay ng isda at hipon na may takdang dami bawat buwan. Isda at hipon at garantisadong hindi bababa sa 20 tonelada ng dekalidad na supply bawat buwan. 20 tonelada ng piling isda at hipon bawat buwan. Hindi bababa sa 20 tonelada ng dekalidad na isda at hipon bawat buwan. Ang multa sa paglabag ay 3 ulit ng halaga ng kontrata. Noon, akala niya ay siguradong kikita siya sa negosyong ito. Sagana ang isda sa malapit na dagat, hindi maubos ang huli. Ano ba ang 20 tonelada? Ngayon, ang 20 tonelada ay naging isang bundok na nakapatong sa ulo niya. Hindi siya pwedeng umupo na lang at hintayin ang kamatayan. Mang Chen, tulungan ninyo akong makiusap sa mga nakatataas. Humingi pa tayo ng 1 buwang palugit. Sa loob ng 1 buwan, siguradong mapupunan ko ang supply. Boss Zhao, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero sinimulan na ng punong tanggapan ang legal na proseso. Bilang tagapamahala ng pagbili, wala na akong magagawa. Kung ganoon, pwede bang bawasan muna ang dami? Hindi ko talaga kayang magbigay ng 20 tonelada. Kahit 10 tonelada o 8 tonelada na lang. Boss Zhao, pakinggan mo ako. Hindi lang ikaw ang hindi makapagbigay. Sa ngayon, palala ng palala ang supply mula sa malapit na dagat. Hindi ka makapagbigay. At ganoon din ang iba. Ang mga hotel namin ay kalahati na ang pinutol ng mga putahe sa pagkaing dagat. Ang ibig sabihin ng mga nakatataas ay, sa halip na hawakan ang sandamakmak na kontratang lalabag tayo, mas mabuting putulin na agad. Para malimitahan ang pagkalugi. Tikman ninyo ito bagong dating. Anong isda iyan? Gintong kaliskis. Ito ang pinakasikat na sangkap sa buong industriya ng pagkain dito. Sa Juxianlu unang nagsimulang sumikat ang putahe. Pinaghirapan talaga namin iyon. Kaunti lang ang nakuha naming supply mula sa pangalawang lagusan. Isang ligaw na isda mula sa malalim na laot. Pag-ahon pa lang sa tubig, kulay ginto na. Sabi nila ang ganitong gintong kaliskis ay naibibenta ng mahigit 10,000 bawat isa. Ginawa namin itong sashimi. 3,800 ang isang maliit na plato. Agawan ang mga customer sa pagpapareserba ng putaheng ito. Mahigit 10,000 bawat isa. Sino ang nagsupply nito? Hindi malinaw ang eksaktong detalye. Ang sabi, isang binata raw.
Isang maliit na bangka lang. Dalubhasa raw siyang pumalaot sa trench ng Hejiao. Ano nga ang pangalan niya? Tama, si Linhai, Boss Zhao. Pareho kayong nagpapatakbo ng mga bangka. Dapat magkakilala kayo, hindi ba? Sino, si Linhai, ano nang nangyari? Hindi maibenta ang huli ng bangka niya sa ganoong presyo. Boss Zhao. Boss Zhao, ayos ka lang ba? Tumahimik ka nga. Darating ang bagyo sa kalagitnaan ng Disyembre. Noong umagang iyon, kakaiba ang katahimikan ng dagat. Walang hangin, walang alon. Maalinsangan at malagkit ang hangin. Mababa ang langit. Nakadagan sa dagat ang mapuputing abong ulap. Ang mga bangkang pangisda sa daungan ay hindi gumagalaw sa payapang tubig. Para bang nasa isang pinta. Umupo ako sa pantalan. Sumalok ng kaunting tubig dagat gamit ang daliri. At inilagay sa dulo ng dila ko. Sobrang tabang. Hindi dapat ganito kababa ang alat ng tubig malapit sa pampang. Hindi dapat ganito kababa ang alat ng tubig malapit sa pampang. Napakaraming tubig tabang ang bumubuhos mula sa himpapawid. Napakaraming tubig tabang ang bumubuhos mula sa himpapawid. May bagyo o malakas na hanging malamig na papalapit. Ang malakas na ulan sa palibot ay bumuhos na sa malayo. Tumingala ako. At sinuri ang reading ng barometro. Sa nakalipas na 6 na oras. Bumaba ito ng 12 milibar. Ibig sabihin ang bilis ng pagbabang ito. Hindi ito ordinaryong malamig na hangin. Isa itong biglaang namumuong bagyo. Ayon sa taya ng panahon, magiging maulap mula ngayon hanggang bukas. Pero may 6 hanggang 8 oras na pagkaantala. Ang nakalap na datos ng taya ng panahon. Bago pa mailabas ang opisyal na babala. Nasa laot na ang mga bangka. Nagpadala ako ng mensahe sa ilang kapitan ng sarili nilang mga bangka na kilala ko. Sinabi kong huwag munang pumalaot ngayon. Napagpasyahan nilang huwag munang pumalaot ngayon. Sa tindi ng bagyo, 2 tao lang ang bumalik. Nang sabihin ko sa iba, hindi nila ako pinansin. Pumalaot din si Zhao Qiang ngayon. Hindi pa man nagliliwanag, umalis na ang 5 bangka niya. Simple lang ang dahilan. Malapit na ang katapusan ng buwan. Iyon na ang huling palugit ng mga kontrata sa supply. Kapag hindi pa rin siya naghatid, magkakabisa ang mga parusa sa paglabag sa kontrata. Kapag nagkabisa iyon, tapos na ang negosyo niya. Itinaya ni Zhao Qiang ang lahat. Sa huling biyahe niyang ito, pinagrupo niya ang 5 bangka bilang isang plota. At pinapunta silang lahat sa laot. Kung gaano karami ang mahuli, iyon ang maiuwi. Nakita ko ang mensaheng ipinadala ni Agi sa maliit na grupo. Nabasa ko. Sabi ni Boss Zhao. Hindi sila babalik sa daungan hanggat hindi puno ang kargamento. Sabi ng taya ng panahon, walang problema. 2:00 ng hapon. Dumating ang hangin, hindi lang lakas na 4. Lakas na 8 pataas ito. Sa loob lamang ng 10 minuto. Nagbago ang patay na tubig at naging nagangalit na dagat. Mula 1 metro, biglang umabot sa 4, 6, hanggang 7 metro ang alon. Sa pader na panangga sa alon ng daungan, rumaragasa ang tubig dagat. Kalahati ng hanay ng mga palutang na bula sa pantalan ay tinangay ng mga alon. Ngayon lamang na-update ang taya ng panahon. Agarang abiso. Dahil sa biglaang namumuong bagyo. Ang lakas ng hangin malapit sa pampang ay aabot sa lakas na 9 hanggang 10. Lahat ng bangkang pangisda ay kailangang bumalik agad sa daungan at sumilong. Tumunog na ang alarma sa daungan. Personal na pumunta si Direktor Wang sa sentro ng pagbabantay sa dagat. Upang pangunahan ang pagsagip. Ang 5 bangka ni Zhao Qiang ay naipit sa laot 30 milyang pandagat mula sa pampang. Puro magulong sigawan ang naririnig sa radyo. Iulat sa sentro ng command. Nasabit na paikot na ilis ng Haikson 3 ang lambat pangisda. Nawala ng makina. Haikson 5. Nagbanggaan ang Haikson 5 at ang Haibawang. May sira sa kaliwang tagiliran. Saklolo. May nahulog sa dagat. Paano nangyari ito? Hindi ba sabi ng taya ng panahon, ligtas? Boss Zhao. Hindi ngayon ang oras para sisihin ang taya ng panahon. Bawasan ang bilis, umiwas. Hindi pwedeng bumalik. Kapag bumalik tayo, bangkang walang laman ang haharap sa atin. Bumalik ka sa mga kontratang iyon. Wala na tayong panahon para sa mga kontrata. Napakapanganib ng magpatuloy. Nakasiksik siya sa isang sulok. Ngayon lang niya unang nalaman kung ano ang tunay na takot. 4 na barkong pangligtas dagat ang ipinadala. Nakipagsapalaran silang lumapit sa gitna ng hanging antas 10. Ang plota ni Zhao Qiang. Umabot ng 5 buong oras. Bago ligtas na mailipat ang lahat ng tripulante. Si Zhao Qiang ang huling nailigtas. Nang siya ay buhatin sakay ng barkong pangligtas dagat. Nanginginig ang buong katawan niya. Lila na ang mga labi niya. Hindi man lang siya makabuo ng isang buong pangungusap. 3 barko ang naiyahon.
Ang dalawa pa ay malubhang pinapasok ng tubig. Lumubog sa mababaw na bahura sa laot. Sinusuri na ng kumpanya ng seguro ang mga pinsala. Sinusuri na ng kumpanya ng seguro ang mga pinsala. Sinusuri na ng kumpanya ng seguro ang mga pinsala. Paunang pagtataya ng pinsala, 20.17 milyon. Lampas 4 na milyong piso ang nawalang halaga ng katawan at kagamitan ng barko. Dagdag pa ang multa sa paglabag sa kontrata. Dagdag pa ang mga nakapirming gastusin habang tigil ang operasyon. Dagdag pa ang pagkain, sahod ng mga tauhan, at iba pang gastusin habang tigil ang operasyon. Negatibo na ang balanse sa mga libro ni Zhao Qiang. Zhao Qiang. Nakaupo sa sementadong sahig ng pantalan ng barkong pangligtas dagat. Nakabalot ang buong katawan sa kumot pangligtas. Dumikit sa noo ang basang buhok niya. Wala siyang nasabi ni isang salita. Kabilang sa mga tripulanting na iligtas kasama niya. Si Mang Hu. Nang dumaan si Mang Hu sa tabi ko, saglit siyang huminto. Tiningnan niya ako. Parang may gustong sabihin pero nagdalawang isip. Sa huli wala siyang sinabi at umalis. Wala rin akong sinabi. Hindi ako pumalaot noong araw na iyon. Hindi dahil natakot ako. Hindi dahil sa 20, kundi dahil sa 1,050. 6 na oras bago dumating ang bagyo, natukoy ko na ang panganib mula sa mga senyales ng dagat. 6 na oras bago dumating ang bagyo. Nahulaan ko na ang mangyayari. Sa ikatlong araw matapos ang bagyo. Sunod-sunod na dumating ang masasamang balita kay Zhao Qiang. Ang tatlong magkakaugnay na hotel ay sabay-sabay ding nagpadala ng liham mula sa abogado. Liham ng abogado noong 2024. 2 buwan ng malubhang kulang ang supply. Formal nang ipinatupad ang probisyon sa paglabag sa kontrata. 3 ulit na multa sa paglabag. Kabuang 27 milyong piso. Pinunit ni Zhao Qiang ang liham mula sa abogado. At ikinalat ang mga piraso ng papel sa sahig. Wala iyong naitulong. Kinabukasan, dumating ang kautusan ng korte. Nagsimula siyang tumawag ng tumawag para mangutang. Isa-isa niyang tinawagan ang mga kamag-anak at kaibigan. Lahat ng pwedeng mahiraman noong nakaraang buwan, nahiraman na niya. May naisip si Agi. Boss Zhao, bakit hindi na lang natin ibenta ang haibawang? Kahit nabangga ang barko. Matibay pa rin ang gulugod nito. Kaunting kumpuni lang, maaari pa itong maibenta ng mahigit 10 milyon. Kapag ibinenta ko iyon, saan pa ako hugot para makabangon? Kung ganoon, hanapin mo ang pinagkukunan ng gintong kaliskis. Iyan ang lamang dagat na may pinakamalaking tubo sa merkado ngayon. Iyon mismo. Kung makakakuha tayo ng supply, makakabawi tayo sa loob ng 1 buwan. Natahimik si Zhao Qiang. Siyempre, alam niya. Mula nang lumitaw ang gintong kaliskis. Mula nang lumitaw ang gintong kaliskis. Nagsimulang magtanong ang tagapamahala ng pagbili ng Juxianlu. Pagkatapos noon, buong sikap niyang sinaliksik ang pamilihan ng isda upang malaman kung saan nanggagaling ang gintong kaliskis. Ang tagapamahala ng pagbili ng Juxianlu. Pagkatapos ng pagkakataong iyon, hinanap niya ang mga salitang gintong kaliskis. Sa internet ng mahigit 100 beses. Maging sa programa ng pagluluto sa telebisyon. 3 ulit niya itong pinanood. Sa bawat panonood, parang may sumasapak sa dibdib niya. Matapos magsiyasat ng buong araw si Agi. Bumalik siya at sinabi, Boss Zhao, may nalaman ako. Ang may-ari ng pangkat ng mga bangkang Jinling ay bihirang magpakita. Pero may isang kargamento siyang ipinapadala buwan-buwan. Dumadaan ito sa lihim na pantalan sa silangang pantalan. Bukas ng umaga darating ang susunod na kargamento. Ako mismo ang pupunta bukas. 5:00 ng madaling araw kinabukasan. Nakayuko si Zhao Qiang sa ilalim ng ilaw sa daan ng silangang pantalan. Halos 1 oras siyang naghintay sa malamig na hangin. 5:40, isang truck ng cold chain logistics ang dumaan sa kalsadang tabing dagat. Wala itong kahit anong logo sa katawan. Pero napansin ni Zhao Qiang na may maliit na bandila sa likod ng cab, na may disenyo ng gintong kaliskis ng isda. Huminto ang truck sa pantalan. Bumukas ang pinto ng truck. Ang unang bumaba ay 2 manggagawang nakasuot ng magkakaparehong madilim na asul na damit na panlaban sa tubig. Mabilis at sanay ang kilos nila. Tumakbo sila patungo sa isang bangka sa pantalan upang maghakot ng tangke ng buhay na isda. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng driver. Isang lalaking nakasuot ng malinis na itim na jacket na panlaban sa hangin. Ang tumalon mula sa truck, matikas ang tindig, at mabigat ang bawat hakbang. Napatigil si Zhao Qiang. Si Lin Hai nga. Lin Hai. Boss Zhao. Ikaw ang may-ari ng pangkat ng mga bangkang Jinling. Lindsay, hindi ba? Kuya Hai, pakinggan mo ako. Makinig ka muna sa akin. Alam kong mali ang ginawa ko noon. Pero ngayon, pwede tayong magtulungan. Ako ang maglalabas ng bangka, ikaw ang teknolohiya. Hahatiin natin ang kita. Ako ang maglalabas ng bangka, ikaw ang teknolohiya. Kapag kumita tayo, hahatsian natin. O sige, kalahati-kalahati. 4 na po sa iyo, 6 na po sa akin. Ikaw ang 6 na po, ako ang 4 na po. Kuya Hai, ikaw na ang magtakda ng kondisyon. Ano man ang kondisyon mo, tatanggapin ko. Basta isama mo ako sa trench ng Hejiao.
Basta turuan mo akong hanapin ang gintong kaliskis. Kung pera ang kailangan mo, uutang ako. Kung bangka ang kailangan mo, ibibigay ko sa iyo ang haibawang. Nakikiusap ako sa iyo. Zhao Qiang. Hindi mo pa rin ba nauunawaan? Nabibili ang bangka. Nabibili ang sonar. Nabibili ang mga daanan at koneksyon. Pero hindi yuyuko ang dagat sa kapital. Ang dagat na ito ay tumatanggap lamang ng mga taong marunong rumespeto rito. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at sumakay sa driver's seat. Umandar ang truck ng cold chain. Umandar ang truck ng cold chain. Dahan-dahan itong umalis sa pantalan. Dahan-dahan itong umalis sa pantalan. Sa salamin sa likuran. Nakaluhod sa lupa si Zhao Qiang. Nakabaon sa malamig at basang putik sa tabi ng pantalan. Bukas sara ang bibig niya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Pero hindi ko na siya marinig. Nilulunod ng ugong ng makina. Ang lahat ng boses niya. Ang huling barko ni Zhao Qiang, ang haibawang. Noong ika-23 ng ika-12 buwan, ay ipinilit ipasubasta ng korte. Kasama ang 30 milyong halaga ng imported na sariwang isda niya. Buong kagamitan sa panghuli gamit ang lambat. At karapatang gumamit ng pwesto sa pantalan. Sa subasta, wala pang 20 milyon ang kabuang halaga. Hindi pa nga nito nabayaran ang butas sa multa dahil sa paglabag sa kontrata. Noong araw na pumirma siya sa pantalan para sa turnover. Hindi ako pumunta para manood. Pero minsan ay pinuntahan ako ni Mang Hugh. Kuya Hai, pumunta ako para humingi ng tawad sa iyo. Wala kang kailangang ipagtawad, Mang Hugh. Nagtatrabaho ka rin para kumita at mapakain ang pamilya mo. Nagtatrabaho ka rin para kumita at mapakain ang pamilya mo. Pumasok. Sa pangingisda sa laot. Kawawa na talaga si Boss Zhao ngayon, Kuya Hai. Isinangla na ang bahay. Ipinagbili na rin ang sasakyan. Sa may timugang pantalan, nagtrabaho siya sa pag-uri. Nakahanap siya ng trabaho. Araw-araw siyang nakatambay sa linya ng produksyon, nag-uri ng hipon. 3,500 lang bawat buwan. Ilang araw na ang nakalipas, nagpasabi siya sa iba, Kuya Hai. Sabi niya, gusto ka raw niyang makausap ng personal, Kuya Hai. Hai! Hindi na kailangan. Hindi sa nagkikimkim ako ng sama ng loob. Wala na lang talaga akong masasabi. Kuya Hai, noong 10 taon kang nagtatrabaho sa barko ni Boss Zhao. Nakita ko ang lahat ng pagdurusang tiniis mo. Kitang-kita ko ang lahat. Pero hindi kita ipinagtanggol. Utang ko ito sa iyo. Inaamin ko. Mang Hugh, kung gusto mong makaalpas. Sakto namang bumubuo ako ng sariling pangkat ng mga bangka. Gumagamit kami ng pamingwit na pangbatuhan. Para sa trabaho sa malalim na laot. Mahirap ang trabaho, pero hindi ka pusakita. Kung payag ka, sumama ka sa amin. Sa mga araw bago ang bagong taon. Si Zhao Qiang. Ang huling beses na nakita ko siya, ay sa tapat ng palengke sa bayan. Bumibili ako ng panghanda para sa nanay ko. May bitbit akong supot ng tadyang ng baboy na walang buto. 2 pwesto ang pagitan namin. Nakita ko siya. Si Zhao Qiang. Nakakubli sa hagdan sa sulok ng palengke. Suot ang kupas at makapal na cotton na jacket. Magulo ang buhok niya. May hawak na mangkok ng lugaw na 3 barya lang ang halaga. Nakita rin niya ako. Sa sandaling nagkatitigan kami. Bahagyang nanginig ang kamay niya. At natapon ang sabaw ng lugaw sa tuhod niya. Pagkatapos, yumuko siya. Tumayo habang hawak ang mangkok. At tumalikod para umalis. Nakatayo lang ako roon. Pinagmamasdan ang nakayuko niyang likod. Habang nilalamon siya ng mga tao. Wala akong maramdaman. Hindi saya. Hindi rin awa. Wala talaga. Pagkatapos ng pagsisimula ng tagsibol, nagpasya ako. 2 beses akong pinuntahan ni Direktor Wang. Noong unang beses, sa loob ng opisina sa gusali ng kagawaran ng pangisdaan. Munting Lin, ikaw ang pinakamagaling sa pangingisda sa malalim na dagat dito. Pinakamahusay ka sa lahat. Gusto kitang pakiusapang manguna. Bumuo tayo ng kooperatiba para sa makakalikasang pangingisda sa malalim na dagat. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ituro mo ang iyong mga kasanayan. Sa mga maliliit na mangingisdang lumilipat mula sa pangingisda sa baybayin. At turuan silang maging mga mangingisda sa laot. Ituro ang wastong pangingisda gamit ang kawil sa laot at ang kaalaman sa kaligtasan sa paglalayag. Ituro ang wastong pangingisda gamit ang kawil at ang kaalaman sa ligtas na paglalayag sa laot nang walang daya o pandaraya. Gamitin ang mga pamantayan sa makakalikasang pangingisda. Gamitin ang mga pamantayan sa makakalikasang pangingisda upang mapanatiling malinis at maayos ang buong lugar ng produksyon. Mga pamantayan sa makakalikasang pangingisda. Magbibigay ang tanggapan ng pangisdaan ng mga subsidiya at patakaran. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya at karanasan. Babayaran ka. Sa palagay ninyo, handang makinig sa akin ang mga mangingisdang iyon. Iharap mo roon ang halimbawa ng gintong kaliskis. Sino ba ang tatanggi? Nagsasagawa si Zhao Qiang ng mapanirang pangingisda. Ilang taon lang, sinimot na niya ang buong baybayin. Hindi tayo makararating kahit saan. Ang ginagawa mo ay tumpak at kontrolado. Ang pagkuha ng malalaki at pagpapakawala sa maliliit ang tamang landas para sa hinaharap. Kung hindi ikaw ang mangunguna. Kung hindi ikaw ang mangunguna. Mapipilitan ang mga maliliit na mangingisda na maghanap ng sariling paraan.
Marami pa silang likong pagdaraanan. Sige, pumapayag ako. Sa ikalawang pagkikita natin, ay sa seremonya ng pagpirma sa pantalan. Napakaraming taong nagtipon. Naroon ang media at mga opisyal. Dumating din si Mang Zhou. Nakatayo siya sa likod ng mga tao. Ngiting-ngiti siya, kita pati ang mga ngipin. Pagkapirma niya, lumabas siya. Dumating din si Chef Ding. May dala pa siyang isang palayok. Sopas ito ng gintong kaliskis na siya mismo ang nagluto. Chef Ding, makakaasa po kayo. Laging pangunahing prioridad ko ang Juxianlu. Hindi mailalabas ng kooperatiba ang supply ng gintong kaliskis. Ituturo ko sa kanila ang paghuli ng iba pang uri ng isda sa laot. Ang gintong kaliskis ay sa sarili kong bangka lamang nahuli. Hindi kami lalabis sa itinakdang huli. Ikaw talaga, iho. Mas kampante ako sa talino mo kaysa sa husay ng iyong mga kamay. Sige na, uminom ka ng sopas. Sa unang buwan ng pagkakatatag ng kooperatiba, umabot sa 23 ang aming mga kasapi. Karamihan sa kanila ay dating nangingisda malapit sa baybayin. Mga kapitan ng maliliit na bangka. Nakapag-recruit kami ng 57 kapitan ng maliliit na bangka. Nakapag-recruit kami ng 57. Nakapag-recruit kami ng 57 kapitan ng mga bangkang ilang daang tonelada ang kapasidad. Manipis ang pundasyon nila sa teknikal na kaalaman. Pero masisipag sila at handang magtiis. Hinati ko sa 3 bahagi ang pagsasanay. Hinati ko sa 3 bahagi ang pagsasanay. Unang bahagi, kaligtasan sa paglalayag. Unang bahagi, kaligtasan sa paglalayag. Paano basahin ang barometro? Paano pakinggan ang hangin sa dagat at tukuyin ang pagbabago ng direksyon nito? Paano pakinggan ang hangin sa dagat at tukuyin ang pagbabago ng direksyon nito? Paano gamitin ang kulay at alat ng tubig? Upang makilala ang galaw ng agos sa laot. Upang makilala ang galaw ng agos sa laot. Ang mga ito ay wala sa alinmang aklat aralin. Ang mga ito ay wala sa alinmang aklat aralin. Ang mga ito ay wala sa alinmang aklat aralin. Nasa kwaderno ko lamang ang lahat ng ito. 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 Ikalawang bahagi ng mga tala. Mga teknik sa pangingisda. Disenyo ng pangkat ng mga kawil para sa pangingisda gamit ang tali. Pagpili ng pain. Lalim ng pagpapalubog ng kawil at prinsipyo ng paikot na agos. Paano? Nang hindi sinisira ang ekosistema ng pangkat ng mga isda. Tumpak na hulihin ang target na uri ng isda. Ikatlong bahagi, mga ugnayang pangkalakalan. Siyam kalkula 2.50 1.50 2.5 6 1.50 2.505 2.5 2.5 6 itinakda 2.5 5 2.5 6 3 subok na kalkulasyon. 3 ikatlong bloke ng komersyal na link 5. 12 5.7 11 5.0 15 12 0 6.5 2.33 7 8 pababa 50 2.0 15 na kumpleto ang tubig 5 pababa 58 5.4 10 na kumpleto ang tubig 47 2.4 6 6 57 7.55 tinulungan ako ni Chef Ding na ikabit ang linya 25 57.65 1. Direktang ikinokonekta ang ani ng kooperatiba sa pamilihan. Nilampasan ang mga tagapamagitan. Naitakda na rin ang hatsian para sa mga kasapi. Ang buong bahagi ng tulong ay ibibigay. 70% ng kita sa pangingisda ang mapupunta sa mga kasapi. 30% sa kooperatiba. Para sa pagpapanatili ng kagamitan at pag-upgrade ng teknolohiya. Sa pagtatapos ng taon. Paggaranggo batay sa individual na ani at kalidad. May dagdag na bonus. Hindi ko gagawin ang ginawa ni Zhao Qiang. Dapat makita ang pawis ng bawat isa. Noong unang araw na pumalaot ang mga kasapi. Ako mismo ang mamumuno sa grupo. Buo ang hanay ng 5 bangka. Sinundan namin ang rutang itinakda ko. Tumulak patungo sa labas ng trench ng Hejiao. Sa isang bagong pangisdaan. Ang pangisdaang ito ay hindi sentrong lugar ng gintong kaliskis. Iyon ang lihim kong lugar ng pangingisda. Hindi ko ito ibubunyag. Pero kabisado ko ang anyong lupa sa ilalim ng tubig at galaw ng agos. Alam ko ang lahat tungkol dito. Hitik sa ligaw na malalim dagat na ulang pula. At iba pang yamang dagat. Napakataas ng kalidad. Nang umalis kami sa daungan kasi simula pa lang magbukang liwayway. Nakatayo ako sa unahan ng polang. May hawak na radyo. Tinawagan ko ang 4 na bangkang nasa likuran. Lahat ng bangka, makinig. Suriin ang lahat ng kagamitang pangkaligtasan bago pumasok sa trench. Sundan ninyo ang rutang minarkahan ko. Huwag kayong lilihis. Unang pasok natin dito, huwag mataranta. Lumiko sa mga puntong minarkahan ko at ayos tayo. Siyam 00. Natatanggap. Sumunod kayo kay Kuya Hai. Bangkang pangisdaan, pumila. Pumasok sa bungad ng trench ng Hejiao. Si Mang Hu ang nasa timon ng ikatlong bangka. Sa radyo, narinig ang mababanyang boses. Lintik, napakalakas ng alon. Mang Hu, kursong 321. Pakanan ng todo, ayos. Diretso lang, nalampasan na. Nalampasan na, ayos. Grabe, nakakakaba. Ligtas na nakalusot ang buong pangkat sa batuhan. Dumating kami sa pangisdaan. Ibaba ang kawil, simulan ang pangingisda. 3 biyahe ang isinagawa. Punong-puno ng huli ang lahat ng 5 bangka. Pagbalik sa daungan, dumiretso kami sa truck na may malamig na imbakan. Nang gabing iyon,
Natanggap ng mga kasapi ang unang bahagi ng kita. Isang mensaheng nagsabing pumasok na ang pera. 18,000. Ang pinakamaliit na huli, 18,000 ang bahagi ng bangka. Ang bangka ni Mang Hu ang may pinakamalaking bahagi. Pinakamataas ang porsyento ng pagkakawil, kaya 32,000 ang bahagi. Masaya ang buong daungan. Nakatayo si Mang Zhao sa breakwater. Itinaas niya ang hinlalaki niya sa akin. Hindi ako nagsalita. Bumalik ako sa loob ng polang. Binuksan ko ang kwaderno. Itinala ko ang datos ng huli ng 5 bangka ngayong araw. Isinulat ko ang lahat. Sumulat ako ng isang pangungusap, unang paglalayag ng kooperatiba. Matagumpay na nakabalik sa daungan. Ligtas ang lahat. Lampas sa inaasahan ang ani. Isinara ko ang kwaderno. Ikinandado ko ito sa bakal na kabinet ng bodega. Pagkatapos, umakyat ako sa kubyerta. Nagsindi ako ng sigarilyo. Malamig ang simoy ng dagat. Presko ang hangin mula sa dagat. Punong-puno ng mga bituin ang langit.